Ay, ako, magandang balita. Na-interview tayo. Pero kain muna tayo. Charang. Ayan. So hanggat nandito tayo, magpaka-healthy tayo ng konti. Aray ko! Shit! Ah! Yung toothpick. Ay! Nasalaksak ko. Wisit. Wala naman. Wala, konti lang. Ang sakit. Grabe. Ano ka ba? Hindi ko na inihin. Hindi ko makita yung ano. Pero meron doon microwave oven. Pas-pas na ako kasi may lakad tayo mamaya. Magkikita kami ni Pimacho Queen, si Miss Weng. At kapanayamin na rin natin siya. Kung atin natin ang kanyang buhay dito sa Japan kumpara siya nagsimula, mga ganun. Ayan. Di ba yun nga lang, maraming kanin. Ay! Apat. Kain muna ako, gutom na ako, wala pa akong breakfast. Dito tayo. Gumagalaw. Sarap. Tamis ko ito mga ganito. Abi, ito ano ang pangalan nito? Yung maasim eh. Kalimutan ko. Sarap. Oo, kasi sa sobrang linis ng Japan nga, wala na silang matuka, oh. Wala silang mautay-utay. Kaya pa konti-konti lang.
ilang araw na lang uwi na tayo. And may magandang nangyari na bilang isang turista ulit. Pagkatapos nating magmayabang na sa uli ang visa. So, as a tourist, nabigyan tayo ng opportunity para ma-interview sa isang trabaho. Actually, ito'y mga ilang araw na, hindi ko lang sinasabi, hindi ko alam kung ipagtatapat ko pa sa inyo o hindi na. Hindi ko alam kung kinakailangan ko maging open tungkol dito sa pagkakataong ito. But anyway, ganito yun. May friend ako dito si Sonny. Kasama ko siya sa trabaho sa Thailand before. Ako yung nag-Tom Jones. Ito yung trabaho ko. Yung nakauna-una ko trabaho abroad. Tom Jones impersonator. Gusto ko mag-Mariah Carey. Tom Jones ang ibinigay sa akin. And then si Sonny ay parang kalimutan ko na naman yung name. Yung kumanta ng Angel. Sikat na sikat. Robbie. Si Robbie. Ano pinili na Robbie? Yun ang ginagaya niya. Kasi ang title ng concert namin, Legends Concert. So, lahat ng Legends, Tina Turner, may nagmamadonna, lahat Pinoys. Part din siya ng ABBA. Yung, di ba, 4 na members ng ABBA, so gitar-gitar. Hindi, pag may absent na isa or may pagkakataon, pumapalit kami, reliebo. So, biglang dala kong papalsakan ng wig, magsusuot ng blue na costume, tapos tug-tug-tug-tug, charing-charing. Basically, yung boses na ginagamit, hindi kami yung impersonators na lip-sync lang. Boses talaga namin na ginagamit. So, hindi ko na kung bakit Tom Jones ako napapunta, pero siguro manipis ang boses ko na medyo mataas. Na medyo, makapal na mataas. Ganun Tom Jones eh. Tapos di ba, playboy ang peg. So, dapat ganun ako kamacho. So, yun. Nandito na siya ngayon, nakapag-asawa siya ng Haponesa. Gusto ko siyang mamiti, pero ang alam ko, cancel at mahal ang pamasahe. So, hindi pa natin kayang lumayo sa mga ganitong pagkakataon. Kumbaga sa amin, bahiti pa tayo, bahiti. Kunti lang budget. And then, 3 months ago pa lang, parang after ko magkasakit, nag-message sa akin na nangangailangan ng mga teachers ngayon sa Tokyo, madami. Especially sa Tokyo nga, Kanto region. Kisend ka ng resume mo. So, ginawa ko, sinend ko resume ko sa kanya. And then, ang ginawa naman niya, dahil mabait na sa akin, at talagang solid na friendship, at talagang lang kami nakikita. Kasi sa Thailand, magkakasama kami nun, mamulang kami ng trabaho, magkakasama kami sa isang kwarto, 4 kami, siksikan. Tapos, bakas-bakas lang sa pagkain. So yun, hindi pa rin nawawala ang concern sa isa't isa. Hanggang sa siya na yung magsabit nun. And then, alam niyo ba, na pagdating ko dito sa Japan, ay nakatanggap ako ng email na pumili ako ng date na gusto ko at i-intervene ako. Hindi ko na lang muna sasabihin ang pangalan ng company. And then yun, hanggang sa dumating na ang pagkakataon na interview ako, Diyos ko. Kabado ang tiyan nyo. So I think okay ang interview. I was able to tell everything about my educational attainment, about my goals, about, the cover letter portion, mga kaya kong gawin. Yung meron ako na pwede kong isahog or idagdag sa ikaunlad ng kumpanya nila. Ano yung mga expectations ko. And then they gave me a few minutes to ask questions. So I was a bit surprised because I thought that they would be the one to ask me all the questions needed. So I wasn't ready. So eventually I was able to ask 3 questions. Isa dun ay, what are the nationalities of those people that I'm gonna work with? So, yun ang tatanda ko isa. Then okay, and then sabi niya, the issue is we have 2 months of training.
Yun. Doon pa lang medyo kinabahan ako na parang baka hindi ko makuha to. Kahit pa feel ko na 100% ibigay ko sa interview. Or palagyan na natin 99.5. Feel ko okay yung aking interview. And then, kasi doon sa gitna ng interview, sinabi ko na sa kanila na I'm on a tourist visa. I had, how do you say this? Humanities visa before. Yun ang requirement. Yun ang visa needed for you to teach in English conversation schools. Bukod pa yung instructor level. So, everything went smoothly, sa totoo lang. And then sabi nila, tatawagan nila ako, pag-aaralan nila. And how could, kaya pumasok sa isip ko na, medyo malabo, how could I attend the training, the 2-month training, kung ang visa ko hanggang, 30 days lang, tapos ilang araw na nga lang. And then, I doubt if they would issue a visa just to attend the training, a workshop training event, or PEG. And, you know what? Nag-reply sila sa akin sa email kinabukasan and they were very sorry to tell me that they would give the position to another person. Alam niyo ba, natulala ako ng bahagya. Actually, natanggap ko yung message. Naglalakad kami ni Kitty sa Yokohama. Ayan. Hindi ko lang pinahalata na medyo nalata ako. Kasi sayang yung opportunity na meron ako medyo malakas-lakas na reference na person kasi nagtatrabaho mismo sa kanilang kumpanya. Kaibigan ko pa. And then, after that, na makauwi na ako, parang, okay lang, ganun talaga. Na hindi naman nakukuha lahat sa first take. Hindi naman nakukuha lahat sa first opportunity. Hindi naman nakukuha lahat sa first chance. Hindi naman nakukuha lahat sa first time. Kakaya ko rin before. So, kung may mga opportunities sa ganun, malamang na magkaroon pa rin ng opportunities ulit. In the near future. Ang maganda rito, pabalik-balik tayo. So, ipon lang ng konti ng pamasahe, makakabalik ka naman tayo dito. And I am planning to buy and sell. Bili dito ng mga murang, second hand or bago, na ibenta sa atin. Or, pinag-aaralan ko rin yung sinasabi nila na padala, yun? Pabit-bit? I forgot the term. Marami nagwa-warn sa akin, pero kung ibibigay pa sa akin ng payment, tapos sure na di okay. Di ba? Yun. So, ang bala ko sana titira kong araw, magka-capture ako ng mga photos ng mga bagay na pwede kong ibenta. And then, direct, tatanungin ko yung mga tatanungin ko ang prospective buyers. Gusto niyo ba ito? Magdadala ako nito. Ganyan. Magdadala ako nito. Bibilin ko na to. Okay. O, isa niyo na sa ganun. Yun. Sabi sa akin na isa kong kakilala, paano nga akong mga limited order ay friends. For example, tapos isa nakakahiya rin kasi, sige, magbigay ka na ng payment at ganun. So, baka mamaya hindi ka daw ako bayaran. Pag baka saka-saka na lang ulit o bukas sa mga ganun-ganun. Teka! Sabi lang naman, hindi naman tayo sigurado na gagawin tayo ng mga friends natin. So yun, sabi ko sa inyo ang isang bagay na pinagdaanan natin na positibo. Kasi nabigyan tayo ng chance and at the same time, I was able to prove to myself that I could still do it, that I could still undergo interviews and magsalita ng English, ng medyo diretso ng konti. Kasi matagal rin akong nabakante. Matagal tayo nabakante. Sa mga pagkakataong ganun, doon pumapasok yung... Kasi tama nga sabi ng iba na hindi ka nagkamali, Robert. Because during that time, na nag-decide ka na umuwi, that
That's what you thought was the best thing to do. The right thing to do. And, gano'n nga. Yun naman talaga ang tama nun eh. Hanggang ngayon may ilan-ilan pa rin nagsasabi, bakit kasi hindi ka pa umuwi ng buhay ang nanay mo? Hindi naman pwede yung kami yapusan na lang ng yapusan nang walang pambiling gamot. Napakahirap ang intindihin na kaya ako nagtatrabaho sa abroad, para sa nanay ko, para humaba ang buhay. Kung magkasama kami sa Pilipinas, paano na? Ang dami ko nakikitang ganun na magkasama sa bahay. Nagkakairita na kasi walang trabaho. May trabaho, hindi kasya. 7,000 a day. Ang gamot ng aking inay noon. Bukod pa yung hospital med, bukod pa yung nurse na dadalhin sa bahay para, di ba, lagyan ng swero and everything. Check up it, check araw-araw. Pa-check up pa ng doktor. May mga pumupunta pa rin yung doktor. O dinadala pa rin sa doktor. Mga vitamin na bang pagkain. Kakayanin ba? Di ba? Yun. Ay kung marami ba akong pera, ba't ako aalis? Diba? Ba't ko iiwanan ng nanay ko na mahal ko sa oras ng kailangan niya ako? Sa oras na naghahabol kayo ng time o humihiling ka pa ng mahabang time para makasama mo pa siya ng matagal. Bakit ko iiwanan ng taong mahal ko? Kung meron, ang dali, sana matapos na yan. Kasi may paisa-isa pa rin sumusulpot na ganyan na na hindi nila maintindihan na minsan kailangan kang magpaubaya, kailangan kang humanap ng mag-aalaga at ikaw yung kumayod ng pera, kumalkal ng pera para may pang-ayuda sa kanila. Mahirap pa gayon. Ay bilib din ako sa ilan sa inyo. Ang pagmamahal ay hindi lang na ipapakita sa lagi kayong magkatabi. I love you na lang ng I love you-han. Hindi lahat doon nakasalalay ang pagtimbang ng pagmamahal. Ay nako, ako'y paiiyakin na naman ninyo eh. Ano na kayo? Ay. So yun, timoti ako ng isang araw, sabi ko, ang buhay, punong-puno ng choices. Lahat tayo may mga pagkakataong kinakailangan magdesisyon, kinakailangan mamili. Ang buhay ay hindi destinasyon. Ito ay journey o paglalakbay. Walang tigil, walang humpay. Hindi lahat ng ating mga desisyon at choices tama. At kung may mga hindi tumama, o umakma sa ideal na gusto natin, diretso lang kembot. Diretso ang laban sa buhay. Hindi pwedeng tumigil na lang. Nagkamali ako. Siya na, bahala po kayo, Lord. Hindi na pwedeng ganun. Diba? And that's one thing good in me. Na I don't feel 60 yet. I know I'm 60 but I don't feel it yet. Na parang nung mga 40 years ago, parang ganun pa rin na parang ang dami pa rin opportunity sa bubukas, ang dami pa rin mangyayari, ang dami ko pa rin gagawin, ang dami ko pa rin pangarap na pwedeng abutin. Hindi ko man maabot, pwede, may chance. So, babalik tayo sa Japan ng nga. Wala tayong nakuhang work. Pero, yun na nga, sabi ko, diretso lang. Tayo naman, ang maganda sa atin ay hindi dito nagsasara ang Japan. Makakabalik pa rin tayo anytime we want to, as long as meron tayong, di ba? Yun ang maganda sa parang napagsabay ko, di ba? Nakapag-stay ako sa Pilipinas and then bukas pa rin ang Japan. Nakakarating pa rin tayo. So thank you Lord sa multiple tourist visa. Hindi ba tayo mabigyan ng trabaho? Hindi tayo makakuha ng trabaho? Sa kapapabalik-balik natin, baka nga wala tayong makuha. At least meron tayong ibang opportunities sa pwedeng gawin. Like yun nga, selling. Diba? Puhunan lang. Kailangan. Meron pa tayong pang service. Meron tayong kotse. Ilang buwan na lang? 5. 1.2 million. 5 na lang. 150 something thousand. Kaya na natin. That's 25,000 almost. Monthly sweldo na ng teacher, di ba? Yan, hulog natin.
Kaya minsan nagkakakampusan because yun, may mga hulagin pa tayo. Ang dami pa natin mga berin. Ano pa tayo? Magiging pensyonado pa tayo next year. Actually, nag-delay ng 1 year kasi nga, meron tayong hindi nabayaran sa SSS. So, nagbayad tayo ng malaki. Sabi nila, hold muna yung iba. Yung 7 na natitira, ay ibigay ko sa 2025 at doon na lang ako mag-start. Yun ang sabi. So, ganun, babayaran natin ang bulto sa January para tayo makatanggap na ng kapensyonan. Kahit ba magkano to, malaking tulong. Yan. Every month, meron na tayo matatanggap. Ayoko naman ayoko lump sum. Hanggat maaari ayoko. Ano kay impulsive, compulsive buyer? Hindi lang sa pagbili, kundi sa maraming bagay. Actually, yung pag-uwi ko, ito, tapatin ko na kayo. Ang aking pag-uwi sa Pilipinas ay tama. Ang naging problema ay ako. Kailangan ko ba bang i-detalye yan? Hindi na. Masarap kasi ang buhay. Masarap tanggapin ang kung ano ka. Kapag na-accept mo lahat ng iyong mali at lahat ng pagkukulang, yun ang karamihan. Kung bakit marami mga matataray, marami mga naninira ng kapwa, marami mga lumalaban ng patalikod, maraming mga masasama ang ugali, mga suplado, mga malulupit sa kapwa, is because hindi nila matanggap ang kanilang sitwasyon, ang kanilang mga naging desisyon na mali, ang kanilang mga naging desisyon na hindi naging ayon o akma sa kanilang gusto. Yung mga ewan, ang dami, sa totoo lang. Yan ay, sa aking opinion yun. So ako ay, although, siyempre, paano ako pag ganito na? Paano pag ganyan? Wala akong ganito. Ang gamot ko, ganyan. Wala akong ganito. Buhay pa. So, tuloy lang. At, ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Kanya-kanyang role, kanya-kanyang peg. Kung doon ka na papunta sa hindi maganda, kagagawan mo na siguro. And yun na nga. So, tama yung, balik tayo doon my decision to go back home sa Pilipinas for good ay tama because I had the money. Hindi ba ganun kalaki I had it? Meron akong kayo. Marami akong mga naranasan na hindi ko magagawa kung hindi ako umuwi. Pero, naging mali ito in a way. Dahil ko, meron akong mga bagay na hindi ayos. May mga naging desisyon sa Pilipinas na hindi naging maganda. Ang isa pa na dahil ko at dahil sa sitwasyon ay ang biglang wala nung maraming pera. Bigla ako na ospital. Kung bakit? Dahil ko. Nagpabaya ako. Yun ang isa. Nagpabaya ako sa gamot na I felt I could live longer. I can pursue everything. I can be as strong as anybody else without gamot. Diba? So hindi na tayo bumili ng gamot, ng meds na dapat ay dala-dala natin hanggang sa lifetime na. So, sa pagtigil ko yun, mas lumaki na wala. Kalahating milyon agad-agad. Kasi hindi lang yung opera, yung 300,000 pesos yung opera, ay yung mga pagkakasakit ko pa, yung undergo sa dito, punta ng MRI. Ang daming pinagdaanan, and then mga mabibitimin ng pagkain, bilang ng gamot, and then basta, so yun, at least napagkwentuhan natin to, at least na-share ko sa inyo na yun, na-interview pala tayo, na muntik na, di ba? In short, kung meron tayong 3-month visa, kung hindi ako nagmaganda, medyo nagmaganda ako na hindi ako nagpa-invite kay kapatid. Yun ang ginawa ko nung una Kaya na-extend tayo ng 6 months. Kaya nakakuha akong trabaho. So ngayon, hindi ko siya inabala. Ayaw ko mga abala at maaari. Kapatid ko pa yan So nag-apply ako mag-isa. And 2 days lang binigay sa atin na 30 days lang. Kung na-invite ako, sponsor niya, 3 months ang pinakamababa na pwedeng i-extend. Yun ang pagkakaalam ko. Ngayon, dati ganun Hindi ko alam ngayon kung pwede extend pa yun. Pero feel ko, okay. So yun, isa ko pang pagkakamali na wala akong sinisisi. At hindi ko na sinisisi ang sarili ko because wala akong ginagrabyado, wala akong nabahala. So,
pagkakamali ko na lang, solo ko na lang. Actually, kapatid naman, si kapatid Swilling naman. Yun ang sabi na sa akin, lately. So, maraming salamat and like these birds. Like these beautiful birds. Fly lang tayo ng fly. Walk lang tayo ng walk. Kembot lang tayo ng kembot. So yun, maraming salamat sa inyong lahat. And nakapagbahagi na naman ako ng whatever. Pupunta tayo ngayon sa Kawasaki at magkikita kami ni Miss Weng. And bibigyan ako ng despedida dinner. Okay, so sama pa rin kayo hanggang doon. Teacher Fernando Bato, sa nga nagudu ko sa mas at mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Dermatology pa more and more and more. Thank you.